Paano kaya ang setup ng dalawa oras na makakita na ng bagong babae si Yael? That would be a great torture for John. Sa ngayon alam niyang halos pareho sila ng landas na dinadaanan ni John. Marahil ay mas masakit pa nga ang sa babae dahil naging magkarelasyon ng dalawa. Paglingon niya sa kabilang panig ay nakita niya si Rafael at ang babaeng kasama nito. Hindi naman sila kita sa labas ngunit nag-iwas siya ng tingin. Ayaw na niyang dagdagan ang sakit na nadarama. Masyado nang masakit ang hindi nito mapansin bilang babae para dagdagan niya pa ng panonood ng live na lambingan ng mga ito. Marahil ay ang babae ang pinapalaki ni Rafael na babae kaya ganoon na lang ang sweetness at baka hindi na natuloy ang pag-alis nito dahil ikakasal na ang dalawa. Napabuntong hininga siya. Masyado na siyang hard sa sarili niya pero may posibilidad talaga na mangyari ang iniisip niya. Napagpasyahan niya magpagupit na din. Natawa pa silang dalawa matapos makita ang kanilang new look. Nagmukha kasing sexy si John sa maiksi nitong buhok na bumagay sa maamo nitong mukha. Ay, kung alam ko lang na ganito ako kaganda pag maiksi ang buhok ko, sana'y matagal na ako nagpagupit. Sabi nito. Kaya nga, anyway, saan tayo after dito? Undag ko sa babae. Bar tayo? Aniyaya nito. Bira itong sumama sa bar kagaya niya, lalo na magkaroon ng relasyon nito sa kuya Yael niya. Malamang ay gusto nitong makalimot sa ngayon kagaya niya, kaya why not? Tara! Yaya niya din. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa bar na pag-aari ng kaibigan ng kuya niya, which is kaibigan din ni Rafael at Yael. Di ba natin tatawagan sa bani? Tanong niya dito. Wag na, bad influence ang isang yun. Sagot nito. Alas 4 pa lang ng hapon kaya mangilan-gilan pa lang ang tao. Papakalasing tayo ngayong araw na ito. Sabi niya. Bigo ka din? Tanong nito. Ngumiti lang siya. Ayaw na niyang isipin ang nakita kanina sa mall baka ma-heart attack pa siya. Ay, presume na yes yun. Bakit kaya ganoon no? Kung sino pa yung nagmamahal siya pang naiiwan sa huli. Sabi nito. Partida, wala pang alak yan. Paano mamaya pag nakainom na sila? Baka umatungal na ito. Nagpa siya silang kumain muna bago uminom para naman may laban sila mamaya sa sukahan. Bago tayo malasing pagtripan natin sa Kuya Yael. Nakangising sabi niya dito. Huh? Tila naguguluhan na tanong nito sa kanya. Sobrang nangihinayang lang talaga siya sa relasyon ng dalawa kaya umanda sa kanya si Yael. Akin ang phone mo. Sabi niya dito sabay lahad ng kamay sa kaibigan. Pinalitan niya ang status nito sa social media account dito from being in a relationship na walang confirm from Kuya Ivan to single. Pinalitan niya din ang profile nito at naglagay ng caption sa post na single. Anong ginawa mo? O sisa nito. Pinalitan ko status mo sa accounts mo. Hindi na pala confirm ni Kuya Ivan na in a relationship kayo. So ginawa ko ng single. Sabi ko dito, napangisi naman ito. Bala ko din naman na gawin iyon kaya lang nakakalimutan ko lately. Nga pala, save mo bago kong number. Itinapon ko na yung isa kong SIM para hindi na ako makontak ni Yael. Block ko na din siya para less stress. Sabi nito at nakita ko nga na block nito ang lalaki. Lihim siyang napangisi. Break na ba kayo? Tanong niya dito. Nagkibit balikat ito. Bago ako nagpalit ng number ay nakapag-break na ako. Nang abutan niya ako ng ATM ay nag-walkout ako at matapos ay bumili ako ng SIM. So yun, break na kami. Sagot nito. Alam niya na labis ang sakit noon para dito pero mas masakit sa pride ng kanyang kuya Yael ang ginawa ni John. Naunahan ito sa pakikipag-break ang lalaki. Wala pang babae na nakipag-break sa kanyang kuya kaya naman good luck sa ego nito. Nakita nila ang paglapit ni Kayla, ang kaibigan ng kanyang kuya na may-ari ng bar. Hoy, kayong dalawa, ang aga nyo nag-inom Sita nito na ikinatawa lang nila. Celebration to Kuya Kale. Nakangiting sabi niya. Celebration ng ano? Untag nito sa kanilang dalawa. Independence Day. Sagot ni Jom na tinungga ang alak na nasa baso. Huwag kayo magpapakalasing masyado at hindi ko kayo maihatid. Sabi nito. Huwag mo na kaming intindihin kuya. Kaya na namin, tsaka mag-explore kami ngayong gabi. Sabi niya dito. Lagot ako sa kuya mo at sa lolo mo kung hahayaan ko kayo, lalo na itong alagad ni Yael. Ang ganda ng gupit. Picture tayong tatlo, post ko lang. Sabi ni Kayla, bago pa man sila umawat ay nag-flash na. Nang maiwan sila ay nagtuloy-tuloy ang kanilang inuman session na magkaibigan. Sunod-sunod ang kanyang tungga nang maalala ang nakita kanina.
Napaluha siya. Good thing na tulala din ang kanyang kaharap kaya hindi na po na ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya kaagad ang luha niya. Ang sakit-sakit, best. Maya-maya ay iyak ni John. Iyak mo lang. Sabi niya dito. Hindi niya alam kung paano ito i-comfort kasi maging siya man ay nasasaktan din. Alam mo yun, iniis ko lahat para sa kanya pero bibitawan niya din naman pala ako sa uli. Namalisbis na ang mga luha nito. Inabutan niya ito ng tissue na ipupunas sa luha nito. May bago na ba siya? Tanong niya dito. Hindi ko alam eh. Siguro. Kaya kahit wala pang 5 months na binigyan ako ng separation fee. Natatawa na sabi nito pero ang mata nito ay tila walang buhay. Ang sakit naman. Mas masakit kaysa sa kanyang nararamdaman ngayon. Ano balak mo pagkatapos nito? Tanong niya. Aalis ako. Ang inaalala ko lang baka buntis ako. Anong mangyayari sa akin? Malungkot na himutok nito. Sabihin mo sa akin kung ano result. Dadamayan kita. Gusto mo? Dagdagan ko pa ang pagkamuhi mo kay Kuya Yael para mas mabilis ang paglimot mo eh. Sabi niya dito. Ganoon na lang ang gulat niya na makita ang kanyang Kuya Yael na may kasamang babae na papunta pa sa gawin nila. Biglang tumaas ang kanyang alta presyon lalo na nang makita ang kasunod na si Rafael na kasama ang babaeng kasama nito kanina sa mall. John, pigilan mo ang luha mo. Nagtataka man ay pinunasan nito ang luha at nagtatanong ang mga mata na tumingin sa kanya. Bakit? Takang tanong nito. Nasa likod mo si Kuya Yael. Sabi niya dito. Palihim niyang kinuha na ng picture si Yael at ang kasama nito at pinakita kay John. Nakita niya ang pagkagat nito sa labi na wari ba'y nagpipigil ng luha. Ganoon din ang nararamdaman niya ngayon. Masakit sa lalamunan ang tanawin lalo at mukhang ang saya-saya ng mga ito habang silang dalawa ay nandito at nagluluksa. Baby Ella! Kaway ni Kuya Wesley sa kanya. Nag-iwas naman ang tingin si Rafael na lalong nagpaantak ng kanyang puso. Hay, tapid niyang bati dito. Pandalawahan lang ang table nila ni John. Umuko pa ng table ang mga ito kasama ang dalawang babae na kasama ng mga ito. Kung alam niya lang na hindi matutuloy ang alis nito, sana hindi na lang niya ito ginapang. Sayang ang virginity niya gayong hindi naman pala deserve ng isang Rafael Villanueva ang kanyang pagkababae. Kung tutuusin ay may karapatan siyang magalit matapos na naging kapangahasan nito sa kanya noon sa Palawan. Ngunit sa ngayon ang paglimot na lang ang kanyang magagawa. Sunod-sunod ang ginawang tungga ni John sa alak. Alam niyang sobra itong nasasaktan sa ngayon kaya hindi na niya inawat. Ipapakilala niya ito sa kanyang mga kakilalang lalaki. Baka nandoon ang happy ending nito. Alam mo best, kung bakit iniwan ako? Maya-maya ay untag nito. Bakit? Tanong niya. Kasi yung nanay ko nga iniwan ako. Sila pa kaya na di ko kaano-ano. Tipsy na ito at alam niyang hindi ito sanay na uminom dahil iwas itong magkamali. Siya, naka-4 na shot na siya, kaya itinigil na niya ang pag-inom. Kailangan siya ng kaibigan ngayon at alam niyang nasasaktan nito. Best. Awat niya sa sasabihin nito. Totoo nga nalalabas ang lahat ng pait ng isang tao pag may alak. Alam mo bang pinabigay ako ng tunay kong nanay kay Tita Marge? Iniwan niya ako, best, na parang tuta. Tapos, ang kapal na mukha akong mag-asam na mamahalin at saseryosohin ako ng isang Yael Valdez. Umiiyak pa din na sabi nito. Hindi niya na din inawat pa. Mas makakagaan siguro na kasama siya nito upang may paglabasan ng sama ng loob. Inaasahan ko na din naman to eh. Pero ang sakit pala. Pero hindi ko gagawin sana kung ginawa sa akin ng nanay ko. Mamatay na silang lahat ng manloloko at nangiiwan. Puno ng pait na sabi nito. Muling tinungga ang baso na puno ng alak. Mukhang hindi naman inom ang balak nito kundi magpakalunod sa alak. Paglangon niya sa table ng mga kaibigan ng kuya niya ay nagtama ang mata nila ni Rafael kaya nag-iwas siya ng tingin. Nakatitig din si Yael kay John na halos ubusin ang alak na nasa mesa nilang dalawa. Ang taas pa naman ang tingin niya sa mga kaibigan ng kuya niya at maging sa kuya niya. Ngunit sa nangyayari sa kanilang magkakaibigan ay parang bumaba na. Lalo na at sinaktan din na lenda ng kanyang kaibigang si Rich. Mag-swimming tayo, Bes? Sabi ni Jam na tumayo na. Medyo mabuhay na ang tayo nito. Ha? Nakakong tanong. Beach tayo? Nakangising sabi nito na hinila na akong paalis. Sweetheart!
Tawag ni Yael nang mapadaan kami sa table nila. Kago, damn you! Sagot ni Jom at dali-daling hinila akong palabas, lalo na makitang tumayo si Kuya Yael upang habulin ito. Nagtago kami sa isang poste na medyo madilim. Palingaling nga ang mga ito. Nakasandal si Jom sa poste kaya hindi na siya nangangamba na matumba. Wala na sila, sabi ko. Ngunit paglingon ko ay pabagsak si Jom. Nakatulog na pala sa kalasingan. Agad ko itong hinila upang hindi matumba. Wala na sila, sabi niya dito. Ngunit paglingon niya ay pabagsak na si Jom. Nakatulog na pala ito sa kalasingan. Agad niya itong hinila upang hindi matumba. Isang matipunong bisig ang sumalo dito. Ang kanyang Kuya Yael. Jommet! Dinig niya na mura nito. Kuya Yael! Tanging nasambit niya. Buksan mo ang pinto ng kotse ko, Bebe Ella. Sabi nito na iniabot ang susi ng sasakyan nito. Agad na ipinasok nito ang tulog na ex-girlfriend sa sasakyan nito. Sapad ko na lang kami, kuya. Sabi niya. Sige, doon kita ihatid pero hindi ang kaibigan mo. May kasalanan to sa akin. Tiim ang bagang nasabi nito. Kuya, kung hindi mo siya kayang panindigan hanggang sa huli, bitawan mo na lang siya agad para naman makabangon pa siya. She's been a lot. Sabi ni Ella sa lalaki ngunit na natiling tahimik lang ito. Nang makarating sila sa gusali kung saan nandoon ang kanyang pad ay bumaba na siya. Tinanaw niya ang papalalim sasakyan ng lalaki. Umaasa siyang magsaseryoso na ang lalaki, lalo na malaki ang posibilidad na mabuntis si Jom. Kawawa ang kaibigan at ang bata kung hindi naman pala seryoso ang lalaki. Akbang tatalikod na siya nang mahagip ng kanyang mga mata ang bulto ni Rafael mula sa isang sasakyan sa di kalayuan. Malamang ay kasama nito ang kadate nito kaya nagpasya na siyang tumalikod. Bahala na bukas kung ano ang tadhana na naghihintay sa kanya. Nang sumunod na mga araw ay pinilit niyang gawing normal ang lahat. Iniiwasan niya ang mga kaibigan ng kuya niya lalo na ang kuya niya. Hindi na siya halos umuwi sa bahay nila para hindi mag-cruise ang landas nilang tatlo. Si Yael at Rafael. Hawak niya sa kamay ang isang bungkus ng bulaklak na naman. Hindi na niya mabilang ang dumarating na bulaklak mula sa isang tumatawag ng baby sa kanya. Hindi na niya naiisip na si Rafael ang nagbibigay dahil malamang ay sumalangit na ito kasama ang pinapalaki nito. Napaiktad siya na may umakbay sa kanya. Paglingon niya ay ang kaibigang si Miko pala, ang nag-iisang guy best friend niya. Tulala ka na naman, di na naman nagbigay ng pangalan? Sabi nito na ang tinutukoy ay ang nagbigay ng bulaklak na hawak niya. Oo, ang lakas magpaka-misteryoso nung nagbibigay. Nakanguso niyang sabi. Sabi sa'yo baka sa puno ng baleta nakatira nagbigay. Biro nito na ikinatawan niya. Baliw, tara, libre mo ako, nakakagutom ang magbitbit nito. Sabi niya sabay hawak sa braso nito para hindi na makatakas pa. Grabe pa nga abuso na sa kagwapuhan kung ginagawa mo, Beb. Nasaan ang karapatang tao ko? Ang lakas mo pa namang kumain. Tila ay reklamo nito pero alam niya namang hindi naman ito iindahin ang panlilibre nito sa kanya dahil isa din itong bilyonaryo. Che, kuripot kang masyado. Di mo yan madadala sa hukay, no? Sabi niya dito. Sus, kung sinagot mo kasi ako noon, di sana'y kahit allowance mo ngayon ibibigay ko. Sabi nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. Makahugot talagang isang ito'y wagas, gayong may nililigawan naman na itong ibang babae. Sus, di kawawa naman yung nililigawan mo kung sinagot kita. Wala namang bubwisit sa kanya. Ingos niya dito. Siyempre, sasakyan nito ang gamit nila. Alangan namang kanya. Baka next week pa sila makakain kung siya magdadrive. Lalo at pandalawang sasakyan lang ang kalsada. Malamang mapapaaway sila sa bagal ng kanyang pagdadrive. Humanap ka na kasi ng nobyo na kukulitin. Sabi nito habang inaatras ang kotse nito. Wala nga akong makita. Sabi niya dito. Ay, ano ka bulag? Kung sana hindi ka masungit, di sana madami kang choices ngayon. Sabi nito, o hindi ako masungit, no? Sabi niya dito na pinandilatan niya pa. Okay, sabi mo Nga pala, kumusta yung lihim mong minamahal? Yung ipinagdadamot mong ipaalam sa akin? Untag nito sa kanya, maya-maya. Ha? Sino? Tanong niya kahit may ideya naman na siya na si Rafael ang tinutukoy nito. Kahit kasi anong pilit at pangungulit dito sa kanya, hindi siya napilit nito na sabihin kung sino ang lalaking mahal na mahal nito. Ay, hala, kunwari tayong walang alam at nang matuluyan kang magka-amnesia. Yung kinababaliwan mong mahal mo, bilyonaryo ba yun, Beb? Tanong nito. Alam niyang huhulihin at huhulihin siya nito hanggang sa madulas siya at masabi niya kung sino. Secret! Wala na yun, nasa Pluto na.
Kalimutan mo na nga ang tungkol doon. Nag-move on na nga ang tao eh. Reklamo niya. Nasa isang restaurant na sila na paborito niyang kainan. Nakita niya sa sulok si Yael at si Rafael. Mukhang may seryosong pinag-uusapan ng dalawa. Nag-iwas siya ng tingin at kunwari hindi niya nakita ang dalawa. Gusto niya sanang kumustahin si John, ngunit nang tumawag siya sa babae ay umuwi na pala ito sa probinsya. Mukhang for good na ang hiwalayan nito at ni Yael. Alam niyang kaya na nito ang malayo kay Yael at ayon sa kanyang nalaman ay mamayang hapon ang alis ni Rafael. Kilala mo yun, di ba? Tanong ni Miko. Napuna marahil nito ang matalim na tingin ni Rafael sa kanya. Oo, kaibigan ni Kuya mga iyon. Hoy Mix, 2 order mong buttered shrimp ha? Tapos 2 na din ang dessert. Hirit niya. Grabe pa nga ang ginagawa mo sa akin, Beb. Buti di ka tumataba. Ang takaw-takaw mo. Kunwari ay reklamo nito kaya mabilis niya itong hinampas. Raulo, sige na, go na. O joke niya dito. Mabilis niya itong mauto kaya naman ay magkasundo silang dalawa. Kung paano niya ito nakilala? Nilagawan siya nito noong college days. Nang mabastad niya ay ginawa naman siyang best friend kaya ito, taga-support siya ng love life nito. Muntik pa siyang masamid ng pagdaan ng mga ito sa tabi niya ay tinapik siya ni Yael sa balikat. Uli na kami, baby Ella. Dahan-dahan ang subo baka mabilaukan ka. Sabi nito kay Miko na nagulat sa sinabi ng lalaki. Banda ba yun o joke? Tanong nito sa kanya. Nasa labas na ang dalawa. Both. Biro niya dito sabay tawa. Mukhang wala ngang ideya si Rafael na siya ang babae nung gabi ng despedida nito at imposibleng namali siya ng ginapang kasi bukas ang ilaw nang pumasok ito. Kabisado na din niya ang amoy na lalaki. Kahit yata malayo'y maaamoy niya ito. Iba ang pabango nito sa karamihan lalo at perfumery ang isa sa mga negosyo nito. Napabaling siya sa labas ng restaurant nang makitang may sinuntok si Rafael sa labas. Nalaki ang mata niya sa nakita. Kilala niya ito na kahit masungit ay never naman na nanakit. Parang may ideya na ako kung sino. Dinig niyang sabi ni Miko. Sinong ano? Takang tanong niya dito. Kung sino yung pinakamamahal mo? No worries, mahal ka din yan. Kalmahan mo lang, huwag masyadong pahalata. Hindi na siya nag-comment. Baka mas mahuli pa siya nito kung itatanggi niya. Ipinagkibit balikat niya na lang ang sinabi nito. Tingnan mo bebang babaeng nasa kabilang table. Sabi nito kaya naman ay sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. May babae nga at napakaganda nito. Magiging girlfriend ko yan next month. Sabi nito na tila ba ay siguradong sigurado. Palihim mo lang tingnan, masyado kang obvious. Saway nito sa kanya. Hadashing. Sabi niya dito. May ilang mga bakla na dumating at napahalakak siya ng may matanto. Halos maihi siya sa kakatawa ng mapagtanto na hindi babae ang tinitingnan nila. Isang ka-federasyon. Sige, tumawa ka pa. Pambihira naman, bakit mas mukha pa silang babae kaysa sa'yo? Inis na sabi nito. Single naman yan eh. Yun lang ang mahalaga. So ano, kailan mo liligawan? Pang-aasar niya pa dito. Salamat na lang. Basta ko dyan. Hindi sa inaayawan ko mga gays pero not my type as a girlfriend. Nakangiwing sabi nito. Okay, they are kind naman kasi and talented. Don't need to discriminate them. Sabi niya dito. I am not. I actually find them amazing. They can do multiple things. Sabi nito. Like? Untag niya. Dumating na ang mga pagkain kaya naman ay bigla siyang natakam na makita ang sugpo na order nila. Umuna na siya ng kuha. She loved the dish since high school. So lagi iyon sa mga handaan sa bahay nila. Multiple things like they can be both men and women. Sagot nito. Tama naman kasi maybe other people degrade them because of their sexual orientation. But it does not make them less a person at all. They deserve respect too. I see. Bilisan mo na dyan. Baka mamaya pagpikit mo ubos ko na. Ang pagkain mo. Banta niya dito. Ang sama ng ugali ng babaeng ito. Pati pagkain ko pinagbabalakan. Hindi makontento sa nasa harap niya. Tila, reklamo pa nito. Pagkatapos natin dito, samahan mo akong manood ng movie. Sabi nito. Ayoko, hindi ako mahilig sa ganyan. Sabi niya dito. Pag manonood kasi siya, feeling niya ay nahahapo siya sa nervyos. Lalo pag nabibigla siya, lalo pag horror. Isa't kalahating gago pa naman itong kaibigan niya na ito. Grabe, pinakain na nga kita, hindi pa ako sasamahan. Walang utang na loob. Nakangusong reklamo nito na ikinangisi niya. Utang na labas lang meron ako Sabi niya, napailing naman nito.
Nang matapos silang kumain ay lumabas na sila ng restaurant. Nagulat pa sila nang makita si Yael at Dos na nasa gilid ng kalsada. Hinanap ng mata niya ang kanyang lolo. Oh, sino nga nahanap mo? Untag ng katabi niya. Ah, wala. Sagot niya. Ah, akala ko si Villanueva ang hinahanap mo eh. Haba ng leg eh. Kunwari, hindi ko alam na si Villanueva ang nilalaman ng gutay-gutay mong puso. Nakangisim pa nga asar ni Miko kaya mabilis niya itong siniko. O Kuya Yael, may hinihintay kayo? Tanong niya dito. Ikaw ang hinihintay namin. Pinapabigay pala ni Parang Rafael. Nga pala, mamaya na ang flight niya. Wala ka bang balak sumama? Biro ni Kuya Dos. Tse, ayoko ng stress. Sabi niya at inabot ang isang note. Hindi na niya muna binuksan ang note at baka basahin ng mga ito. Makalipas ang halos isang buwan, buhat nang umalis si Rafael ay wala naman na itong chat o text sa kanya. Kung ang laman ng note ang tatanungin ay tanging take care, baby lang ang nakalagay. Sobrang nag-expect pa naman siya ng mahaba-habang mensahe ng lolo niyo. Kung ang pabulaklak naman ang tanong ay araw-araw pa rin ang dating. Level up pa nga dahil may pakain pang kasama. Sasabihin niya lang sa delivery man ang additional cravings niya at meron na kinabukasan. Nag-aala, secret agent na rin siya. Tinatanong ang restaurant na nag-deliver kung sino ano go-order ngunit kung mabibig nila. Huy, Ella, andyan na naman ang maliligaw mo. Kalabit ng katrabaho niya. Kung siya freelance at hindi masyadong nakatali sa trabaho, ang mga ito naman ay daily ang trabaho. Sino naman nag-inform dyan na papasok ako? Tanong niya kay Lala. Aba ma at aba pa. Irap nito. Medyo kengko itong kausap kaya naman ay magkasundo sila. Anong aba ma at aba pa? Sino mo ngayon? Takanyang tanong dito. Tumawa naman ang mga katabing table nila. Yun yung susyunga-syunga at slow namin nakatrabaho. Ano ka ba, Ella? Aba, malay ko ang aba ma. Sabi nito na tumatawang lumayo sa kanya. Ano naman ang aba pa? Usisa niya. Saan ba kasi pinupulot ng mga ito ang mga ganoong konyo words? Ang alam niya lang ay person, mga ganon. Aba, pakialam ko sa ibig sabihin nun. Sabat ni Gigi. Apakasama ng ugali mo, talagang bruha ka. Natatawa ang baling niya kay Lala. Haba-haba naman kasi ng hair mo. 5 araw ka palang na daily ang pasok pero walang palya ang patulips. Tapos may vapa pa sa labas na nag-aabang. Ani Ate May. Hiyaan mo Ate May, irerato kita kay boss. Biro niya. Matandang binatakas ang boss nila. Balak na din niyang mag-resign. She thinks she can build her own empire now. Using the skills and experience she learned from her work here, it is more than enough to at least give herself a try. May option naman siya. She can manage their family business and help Lander. But just what her brother Lyndon did, she want to start her own business. Maganda pa rin yung wala kang boss at wala kang superior na sisita sa'yo pag pag-alagala ka. Salamat na lang. Balik na sa trabaho. Ako na bahala kay pretty boy na nasa labas. Alam ko namang medyo allergy ka sa presence niya. Sabi nito na ikinatuwa niya. Nakukulitan talaga siya sa lalaki. Ang hirap kausap kasi apaka-perfect ng walang hiya. Minsan na niyang sinubukan na makipag-date sa lalaki. Na-stress siya ng bongga. Wala siyang masabi sa laway na may balak mag-suicide sa gilid ng bibig nito. Parang kabadong-kabado siya na baka mahulog. Wala siyang inintindi kung hindi ang kapakanan ng laway nito. Kaya hindi na siya umulit. Hindi yata marunong lumunok ang lalaki. Hey Ella, Bebs. Si Miko na kararating lang. Mukhang bagong laya na naman ito. Hello? Sagot niya naman na pina-finalize ang pina-aparash na program na hinihingi ni Mr. Khan. Nasa labas yung crush mo ha? Nangaasar na to June nito kaya sinamaan niya ito ng tingin. Kago? Yok! Kambal mo yun, di ba? Balik asar niya dito. Pinapayagan si Miko ng boss niya sa loob kasi shareholders ang kaibigan ng company. Ito? Yung mukhang to kakambal nun? Nagkakamali ka, my friend. Kung gandang lalaking pag-uusapan eh, walang-wala sa ingrown ko mukha nun. Sabi nito na pinipisil-pisil pa ang ilong. Bakit? Saan po sir mukha nun? Sabat ni Lala. Nasa dulo ng kuko ko lang. Sabi nito, naupo sa harap ng swivel chair. Grabe ang hangin niyo sir. Di ba kayo kinakabahan man lang? Pambabara, decline na nasa gilid niya. Alam niyo kasi hindi rin masama ang pagsasabi ng totoo. Wapo naman talaga ako. Di ba, Bebe Ella? Sabi pa nito na ikinatawa niya. Mag-best friend kasi kayo kaya pinagtsatsagaan ka. Ala, layas na. Madamay pa kami kapag humangin na naman ang malakas dito. Si Clyde na umirap. Sungit-sungit talaga nun. Kakasunod kay Tito Bench eh. Naawa na sa kasungitan.
Himutok ni Miko nang makalayo si Clay. Dating katulong nila Sir Bench ang nanay ni Clay kaya na makapagtapos ay dito na agad napasok. Lagi naman magkaaway ang dalawa. Sumbong kita kay Sir. Banta ni Ate May kay Miko. Sus! Kung hindi ko pa alam malayo pa lang sa Sir nanginginig at naihi ka na sa nervyos tapos magsusumbong ka. Naku Ate May, don't me. Takuan niyo pa na sabi ng kaibigan. Napalingon siya sa gawin ng monitor na kaharap para siyang nanghina nang mabasa ang balita na lumitaw. Si Rafael na nakayakap sa babaeng huli nitong kasama noong nakita niya ito sa mall. Bakas ang saya sa mukha ng mga ito at tila ba ay may sariling mga mundo. Nasa isang business conference ang dalawa at sweet na nag-uusap. Rafael Villanueva, honey. Yun ang caption. Parang gusto niyang umatungal pero hindi pwede. Parang nawala ang gana niyang gumawa. Parang mas masarap na magwalwal, maghapon, magdamag. Ang sakit pa lang talaga na makitang may iba na siya. Kung naging matapang kaya siyang magtapat sa lalaki, na iba kaya ang takbo ng mga pangyayari sa buhay nila? Aalis pa rin kaya ito? Mga katanungan na parang pinagsisisihan niya na naging duwag siya na harapin. Nakontento siyang hula lang ng hula sa mga mangyayari. Mabilis na save niya ang ginagawa at pinasa sa kanyang head at pinatay na ang computer. Natahimik ka na dyan. Untag ni Miko. Mabilis niyang na-hide ang balita sa kanyang monitor. Baka tuksuhin na naman siya dito kung makita ang kanyang pag-follow sa mga articles na may kinalaman kay Rafael. Iniisip ko kasi kung ano maaari ko pang ilagay sa design ng website. Sagot niya na kunwari ay nag-type ng code, ngunit ang totoo ay tila huminto na sa pag-inog ang kanyang mundo. Parang hindi na nag-function ang kanyang utak matapos na makita ang larawan. Nabalitaan mo na ba? Tanong nito. Ang alin? Tanong niya dito. Kinabahan siya sa maaaring sabihin nito. Wag naman sanang bad news. She had more than enough today and she don't think she can take another heartache. Nag-announce na ng merging company nila, Villanueva at ng Chang family. Kunot ang noon niya na tinignan ito. Hindi niya mag-gets kung bakit malaking issue ang merging gayong napakasimple at normal lang sa negosyo ang ganoon. Ano naman ngayon? Tanong niya. Di ba nga crush mo yun? Balita kasi na ikakasal sa isa sa mga anak ni Henry Villanueva ang anak ng mga tiyang na babae. Ito, sabi nito na hinugod sa bulsa ang cellphone. Naipakita sa kanya, ayun na, kumurap-kurap na ang kanyang mata upang pigilan ang kanyang luha. Tatlo ang anak na lalaki ni Henry, si Rafael na panganay, si Hubert at si Hades. Kung si Dex ay laging kasama ng babae, ay alam na niya na si Rafael ay ipapakasal ng ama sa babae. Tara, labas tayo. Tapos mo na naman na yan. Hindi na nito hinintay na sumagot pa siya. Kaagad na hinila na siya nitong paalis at dinala na din ang kanyang bag. Mabuti at nasave na niya ang files na ginagawa niya. Isunuot nito sa kanya ang sunglasses na dala nito. 4 years later. Marami nang nagbago sa buhay niya sa mga nakalipas na mga taon. Pinilit niyang kinalimutan ang kanyang nadaramang pagmamahal para sa lalaki. She's now 28 and guess what? Nanatiling single pa din ang lola niyo. After that night, ay tila lalo pa siyang nalubog sa pagmamahal para sa lalaki. Dali-daling bumaba si Ella mula sa sakyan ni Miko na siyang naghatid sa kanya sa bahay nila. Kinakailangan niyang umuwi dahil sa magtitipon-tipon silang mag-anak. Uy, ang bilin ko baka may single kang pinsan, alam mo na. Biro nito. Wala ka ng pag-asa, God. Sinisiraan kitang palagi Biro niya dito. Wala ako talagang awa, kaya wala kang love life At sama ng ugali mo, Inday. Dinadamay mo ako. Himutok nito na ikinahalakhak niya. Baliw, wala naman kasi akong babaeng pinsan dito sa Manila. Nasa probinsya at sa US. Ano, papasok ka pa sa loob? Tanong niya dito. Wag na, nagtampo na ako. Sabi ng baliw na kaibigan. Abnormal ka talaga. Inis niyang piningot ang tanga nito. Hindi man lang nahulaan ng lalaki ang balak niya kaya naman ay napalakas ang hila niya bago mabilis na lumayo. Binalatan niya ito matapos na makalayo mula dito. Tingnan mo to, hinatid na nga mapanakit pa. Apak sama ng ugali talaga. Tandang dalaga. Sigaw ng gago. May mga tao pa naman. Baliw, shoo, uwi na. Tumatawang taboy niya dito. Oo na, lalayas na, kakain sana ako. Magyayaya tapos palalayasin naman din pala. Bye forever, Ninang. Sigaw nito bago tumatawang kumaway at nag-flying kiss pa. Noong mga panahon na halos ay lugmok na lugmok siya, ay laging si Miko ang kanyang naging karamay.
Kung si Jom at Rich kasi ay mukhang may mga sarili-sarili ding problema ang dalawa. Nagawa niyang aminin kay Miko ang tungkol sa kanyang feelings towards Rafaela. Sinusuportahan nila ang mga relasyon ng isa't isa. Nang makapasok siya ay nasa sala ibang mga kaibigan ng kuya niya. It's his brother's birthday, kaya naman kahit busy siya sa bagong tayo niyang software company, ay inagahan niya ang punta. Papasok na siya sa kabahayan nila nang tumunog ang cellphone na nasa bulsa niya. Si Miko na baliw, mukhang nahimas-himasa na at may bago na naman pakana. Sinagot niya ito habang naglalakad papasok sa bahay nila. Oh, bakit bangit? Bungad niya. Ang sama mo talaga sa akin, baby Ella. Anito na pinalungkot ang boses. Humalakak naman siya. Bakit, gwapo ka? Nagsasabi na lang naman ng totoo, masama na. Grabe ah. Tadyo niya dito. Sige na nga lang, huwag na lang. Sabi nito, ano nga kasi, mabebe ka masyado, Miko eh. Sabi niya na itinulak pa bukas ng malaki ang pinto. Mula nang umalis si Rafael ay iniwasan na niya ang mga kabarkada ng kapatid kasi mukhang nagka-ideya na ang mga ito kasi mukhang ibinuko siya ng mga kaibigan niya. Namiss lang kita. Hirit nito. Sus, may ganung birada? So, should I say I miss you too? Ngumisi na naman siya. Normal na sa kanila ang ganoong senaryo. Dapat ganyan. Ganyan ka kasud sa akin. Date mo nga ako. Ungot nito. Abay, magaling. Ba't ako? Ako pa talagang ida-date mo? Sige, pag-isipan ko yan. Panggagatong niya sa panlalandi nito. Paglangoy niya, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Nasa likod ang mga barkada ng kuya niya. Muntik niya pang mabitawan ng cellphone and take note. Complete attendance. Ay, sorry. Maingi ata ako. Nakangiwi at ngiti niya. Dahan-dahan niyang pinatay ang tawag kahit naririnig niya pa ang pagsasalita ni Miko. Nang bumaling siya ay nakita niya ang kanyang mommy kaya agad na siyang yumakap dito. Para naman makaiwas na. Mommy, I miss you. Pinupog niya ito ng halik. Ay naku Ella, matanda ka na, ganyan ka pa din eh. Kung nagno-nobyo ka na, di sana hindi kami niyayakap at nilalambing mo. Litaan niya ng kanyang mommy. Sige mommy, naghahanap na po ako. Biro niya sabay kuha ng tinapay na nasa tray at kumagat. Namilog ang mata niya. It's Yomi. Pwede na kayong gumawa uli ni daddy na baby. Pang-aasar niya dito. At nang akmang kukuritin siya ng kanyang mommy ay dali-dali siyang tumakbo paakyat. Dinig niya pa ang tawa nila.